is the religious hypocrisy. Religious hypocrisy. So nakikita po natin sa ating screen ay ang tinatawag nating isang maskara. Okay? Ang salitang hypocrite ay katulad ng isang tao na may suot-suot na maskara. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus, for that. Pasensya na po na medyo na-distract tayo sa paligid. Praise God. Religious hypocrisy. Ano ba yung hypocrisy o hypocrite o hipokrito? We define this as somebody, a person who says one thing and does another. Ibig sabihin, ito yung klase ng tao na iba ang sinasabi sa ginagawa. Ang salitang hypocrite ay katumbas ng salitang actor o artista sa banal na kasulatan. Kaya siya may suot na maskara. Kaya yung hypocrite symbol is a mask, no? Na kung saan ang isang artista ay nagpo-portray ng isang role na hindi siya. Okay? Hindi siya yung tunay na karakter. So, yun ang ibig sabihin. So, another term, another word for hypocrite, yung tinatawag nating double life. It could be the false and the truth. No, hindi or. Kasi sabi ko, maaring ito'y tama o maaring ito'y katotohanan. No, they are both false and they are both truth. Bakit? So kung nagpapakita siya ng pagsisinungaling sa kanyang tinuturo at kaliwa sa kanyang ginagawa, these are both false at the same time, yung katotohanan that he is a hypocrite person. Okay, the biggest question natin, gusto natin itanong sa sarili natin. Am I a Christian in words or in action? Kapag tayo ba, ma-identify ba tayo na Kristiyano? O kailangan pa natin sabihin na Kristiyano tayo? No? So may mga tao na nagsasabi, I'm Christian, born again Christian, so on and so forth. Sana maintindihan nyo, walang problema yon. Is being a proud believer, yung ipagsasabi mo sa lahat, ay Kristiyano na ako, mananampalataya na ako. Is that right or is that wrong? Wala hong masama doon, no? But you must be accountable for your declaration. Sabi nga natin, am I doing things the right way or am I doing things religiously? There's a big difference between doing the right thing and doing it religiously. Ibig sabihin, religion means the effort of man. The effort of man to search God, to serve God. No? Ang malungkot lang, in a religious manner, you do it for the sake of serving, not necessarily for the sake of God's power. No? Ibig sabihin, iba yung naglilingkod para lugurin ng Panginoon. That is good, but it is better that we serve God in the power of the Holy Spirit. Ano ibig sabihin in the power of the Holy Spirit? Sapagkat sabi nga natin, without Christ, we are nothing. Now, tingnan natin, bakit maraming tanong? Kasi nga ho, mga kapatid, hallelujah, minsan, when we declare something, the people see the other thing. No? Kaya pag ang isang Kristiyano, naalala ko minsan, nung ako'y nasa college, nagkaroon ng kaguluhan sa kantin na amin at lumabas ako at sa paglabas ko, nakita ko may naghahamon na suntukan, may nahamon ng suntukan. Yung isang lalaki at yung aming maintenance sa school. Tapos sinasabi niya, kahit pastor ako, susuntukin pa rin kita. Doon ako nagulat sapagkat sabi ko, teka,
pastor naghahamon ng suntukan? Is it Christian? Yung ba isang Kristiyanong pamamaraan? Yung ba yung kalugod-lugod sa Diyos? Hallelujah. So, maraming bagay. In Romans chapter 2 verse 17, ngunit sinasabi mong Hudyo ka at nananalig sa kautusan at pinagmamalaki mo ang iyong kaugnayan sa Diyos. Okay? So ito po ay patungkol sa mga Hudyo na ang mataas ang kanilang pagtingin sa kanilang sarili dahil una-una because they are believers at sabi doon may kaugnayan sila sa Diyos. They are the chosen people, no? Sila yung mga pinili, tinawag ng Diyos. Hallelujah. Minsan mga kapatid, lumalagpas tayo sa tinatawag nating kalagayan, tamang kalagayan. Sabi nga, wala kang dapat ipagmalaki, wala kang dapat itaas sa buhay mo, kundi ang Panginoon na kumikilos sa iyo. Kung nakagawa ka ng mabuti, praise God for that. But to tell people na hindi ka nagsisinungaling, hindi ka gumagawa nito, I remember one time, mayroong discussion, may nagsabi, naku, hindi na po ako nagsisinungaling ngayon, ako po ay born again Christian na. So sabi nga natin, hindi na kailangan pang sabihin yung mga bagay na yon. Now, let's check. Tuloy natin. Romans chapter 2 verse 18. Nalalaman mo ang kanyang kalooban at nakikilala ang mabubuting bagay sapagkat tinuro sa iyo ng kautusan. Tama yan. Totoo po yan. Number 1, we have the Bible, the Word of God. At sabi nga natin, through the Word of God, we know what is good and we know what is bad. Ano yung tama, ano yung mali. We know better. Totoo yan. Dahil may Bible tayo, nagbabasa tayo ng Bible, so we know better. But is it good or not? To tell people, naku, itong alam ko, ito, no? Christians know more because we have the Bible. The biggest question is this. Hallelujah. Naalala ko ito sa panahon ng 1980s, no? Uso ang debate noon, no? Uso ang pagtatalo noon. Instead of sharing the gospel, ang nangyayari ay debate, naghahamunan. Okay? So nakakalungkot, the battle is between the knowledge, yung alam ng isa at kung sino matatalo. So kung naalala ko na sinabi ko nang hinamon ako ng debate, pag ikaw ba'y natalo ko sa debate, tatanggapin mo si Kristo. So hindi naman niya masagot sapagkat sabi nga, hindi niya gagawin yon. So those things, those knowledge, where are you going to put those knowledge? Para kapag ang isang kaalaman ay hindi mo alam kung saan ilalagay, saan gagamitin, para ka lang nag-iipon, naglalagay ng encyclopedia sa iyong bahay. Yung lumang encyclopedia po ay nag-occupy ng isang buong cabinet. Okay? So, napakalaki ng space ng tinatawag nating encyclopedia, makakapal na libro. So, if you do not know where to put those knowledge, so nagiging space-consuming siya sa buhay natin. At ang masakit, hindi nga natin binubuksan yung mga bagay na yon. When people learn and did not find any ways to apply them in their lives, para lang naglalagay ng libro sa libraryan, nadadagdagan, pero walang epekto sa nagbabasa. So ano ibig sabihin nito? Okay ba na marami tayong alam? Yes. Praise the Lord for that. But at the same time, let us put those knowledge in our lives. Sapagkat madaling maalala ang kaalaman kung ito ay sinasagawa sa buhay. Isa pa, am I God conscious or am I people conscious? Ako ba ay conscious, ibig sabihin na iniisip ko ba ang sasabihin ng tao o iniisip ko ang sasabihin ng Diyos?
So tinatanong ko kayo mga kapatid, sa araw na ito, sino ang ilulugurin mo? Sasabihin natin, it is good to please our masters, ang ating boss, ang may-ari ng pagtatrabaho natin. That is good. Pero I tell you, there is a better way to please them. Sabi nga, please God. I-please mo si Lord. Lugurin mo si Lord sa buhay mo at malulugod ang boss mo. Naintindihan po natin yon. So, do not put your standard lower sapagkat yung standard ni Lord, hallelujah, will make others na magkaroon ng favor sa iyo. Kaya nga mga anak ng Diyos ay malapit sa mga hari, no? Kahit noong panahon ng pagkatapon ng Israel, Daniel with the king, no? Marami sa kanila close advisor. Now, Romans chapter 2 verse 19. Because of that knowledge, ang palagay mo ay taga-akay ka ng bulag, tanglaw ng nadirimlan, tagapayo sa mga hangal, at tagapagturo ng mga bata. Yamang natuklasan mo sa kautusan ang buong kaalaman at katotohanan. That is good. Yes, tama yun. Verse 21, nagtuturo ka sa iba. Bakit di mo turuan ang iyong sarili? Nangangaral ka laban sa pagnanakaw. Bakit ka nagnanakaw? Verse 22, sinabi mong huwag mangalunya, ngunit nangangalunya ka naman. Nasusuklam ka sa mga Diyos-Diyosan, bakit ka pumapasok sa mga templo nito? Makapagnakaw lamang. Ano ang ibig sabihin nito mga kapatid? Hallelujah. Kung ikaw ay, sabi nga nasusuklam sa mga Diyos-Diyosan, bakit sinabi dito pumapasok sa mga templo nito at nakapagnanakaw lamang? Kung ating isipin, napakalalim ng binigay ni Pablo. But we forgot that idols are not graven image only. Hindi lang to yung mga imahe na gawa ng tao. Ang Diyos-Diyosan ay mga bagay na nagpumapalit sa pwesto ng Diyos sa ating buhay. Ito yung pinagkakatiwalaan natin maliban sa Diyos. So we call that idols. So, kung mataas ang pagpapalaga mo sa iyong asawa, higit sa Panginoon, that is, your wife is your idol. No? Kapag ang anak mo, family mo, that is also idolatry. Trabaho mo at lahat-lahat. Anything that dethrone God in your heart, that is an idol. So ngayong pandemya, lumabas ang ilalaman ng ating puso. Hallelujah. Sabi nga ng Colossus chapter 3 verse 5. Colossus chapter 3 verse 5. Kaya dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. So yun yung sinasabi. Yung pag-iimbot, paghahangad. So, yung pag-iimbot o paghahangad, nangigit sa tinatanggap mo, that is already idolatry. Okay? Isa pa, ang sabi nila ay kilala nila ang Diyos, ngunit ito'y pinabubulaanan ng kanilang mga gawa. Sila'y kasuklam-suklap at suwail at di nararapat sa anumang mabuting gawain. So, nagtuturo ka laban sa pagnanakaw, pero bakit ka nagnanakaw? So, ito ang tinatawag nating religious
hypocrisy. People are confused. People are confused kung ano ang totoo sa mga Kristiyano. Alam nila mga Kristiyano ay sumasamba tuwing linggo. Pero bakit minsan nakikita nila na may mga Kristiyano na hindi sumasamba o di dumadalo sa gawain at minsan nagyayaya pa sa ibang lugar. So hindi consistent ang mga Kristiyano. Hindi lahat but to the extent nangyayari ito. So this is still part of hypocrisy. Next, Romans chapter 2 verse 23. Pinagmamalaki mong saklaw ka ng kautusan, ngunit nilalapastangan mo naman ng Diyos sa pagsuway mo sa kautusan. Ibig sabihin, hindi porke you are a preacher of the word, you are accepted from obeying the word of God. No. So, nagpapayag ka sa tao na sumunod sila sa Diyos, pero hindi mo naman ginagawa. Ito ay isang paglapastangan mo sa Diyos. Kaya ang nagiging mahirap ngayon sa panahon ng pandemya ay yung pagpapatupad ng mga safety protocol. Dahil marami ring mga enforcer, police, na mga barangay council, tanod, na hindi nag-o-observe ng pagsusuot ng face mask, ng face shield, at social distancing. Kahit ngayon nanguhuli ng mga walang helmet na nagmamotor, ituturo nila, etong mga nanguhuli, wala ring helmet. So nagiging yung mismong batas, nalalapastangan, nawawala ng kabuluhan. At syempre, sabi nga, yung tinatawag natin kapag mayroong problema sa isang organisasyon, so kasalanan niya ng leader. At sa atin, pag nakita nila na hindi tayo sumusunod, lumalabas, nalalapastangan ang pangalan ng Diyos. Mga kapatid, as I check some updates in the Christian ministry, global ministry, nagulat ako. Scandals, mayroon tinatawag nating mga pagtalikod sa pananampalataya, at ito ang pinakakalungkot, a pastor, a known preacher in the United States na maraming libro ang nag-public apology. Ulitin ko, nag-public apology siya sa kanyang sermon. So marami nagulat, a very well-known preacher ay nag-public apology sa mga na-offend niya sa preaching of the word. So, grabe to. Para rin tinatawag nating sexual scandal, video scandal. No? Never si Lord nag-public apology sa mga katotohanan na kanyang ibinahagi. But for the first time, at isa pang kilalang mangangaral, ang publicly nag-apologize sa LGBT community sa United States sa kanyang preaching about homosexuality. Nagulat ang maraming leaders of the churches in United States. Dahil alam namin na ang tinuturo namin ay katotohanan. And we are just only a messenger. Hallelujah, we have nothing to apologize sapagkat kung ano sinabi ni Lord, yun na binabahagi namin. So, yun na nangyari. And then, maraming scandal ngayon sa Amerika. Nakakalungkot isipin that famous preachers lost their integrity. What they did in secret,
was exposed publicly now. I remember isang namatay na preacher na maraming mataas ang pagtingin sa kanya. Even ako, talagang praise God ako sa messages niya. Ang ganda ng message niya. Maliwanag. Pero nagulat ako, after he died, nagkaroon ng tinatawag nating scandal. Na nag-engage siya sa sexual abuse. And then ngayon, nung bago nangyari yon, ang dami ko nakikita sa YouTube na video messages niya, preaching. So ngayon, wala na. Karamihan, konti na lang, karamihan, scandal na. Grabe. So, sabi nga natin, bakit ganon? Ang galing mangaral, pero ito pala naging buhay niya. Brothers and sisters, huwag tayong malungkot, huwag tayong mabigla, huwag tayong matakot. Sabi nga ng isang preacher din na tinanong, ano masabi mo sa scandal na ito? Ang sabi niya, kung nangyari yan sa kanya, maaari mangyari din yan sa atin. No one is exempted. No? If we give in to sin and compromise, magugulat na lang tayo. We will have no control on what will be the outcome. Hallelujah. After delivering a very nice anointed sermon, bigla may expose ang taong yun. So, hallelujah. Kaya nga sabi dito, huwag kayo tumingin sa mga pastor, huwag kayo tumingin sa leaders. Kaya nga sabi nga natin, are pastors better than you? No, pare-pareho lang tayo. Ang pagkakaiba lang, kami po, nagpapayag ng mensahe. Kayo nakikinig. But we are both servant of the living God. Matthew 23 verse 13, sa aba ninyo mga eskriba at mga Pariseyo, mga mapag-imbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang di sila mapagarian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Anong ibig sabihin nito? Minsan, nakakalimutan natin ang purpose ng ministry. Our purpose is to expose sin, to expose deception of the devil, and to preach the gospel of truth. Kuha natin. So, hindi natin kailangan i-condemn ang tao at bigyan sila ng burden sa kanilang kasalanan. We are supposed to be the one who will invite them and lead them to Christ unto repentance. Kaya nakakalungkot that some people, even in the church, yung kanilang paghuhusga, mga makasalanan yan. Nako, ano ba yan? Gawaing, kaya minsan may bumulong sa akin, Pastor, pagsabihan mo naman yung mga kabataan, sana maayos ang kanilang pananamit. Ang tinignan ko naman yung mga kabataan, maayos naman sila. Yun nga lang, talagang conservative yung tao na bumulong sa akin. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sabi nga natin, pagmahalay naman ang damit ng kabataan, sinisita natin. But it doesn't mean na all the time, kung di pasok sa ating standard, ano bang standard? No? Ano ba ang bagay? Sabi nga natin, minsan nasita na ako, si pastor, di naman dati nagmamaong, ba't nagmamaong ka na? Dati hindi ka nagsushort, ba't nagsushort ka na? Kasi kapatid, kapag ako ay nakabarong, ako ay naka-slacks, o kaya naka-Amerikana, lalapit ako sa mga kabataan, lalapit ako sa mga tao, at sasabihin ko, magsishare ko ng Word of God. Naku po, tatakbuhan ako niyan. Hindi ako makakalapit, hindi ako makakapasok. Ay, pasaysa na po. Para may bahay namin, maganda suot nyo. No. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, anong kinalaman nito? Kung tayo ay katulad ng mga eskriba at mga Pariseyo,
that they just settled on the knowledge. Ang dami nilang alam. Ang dami nila, at sabi nga nila, they know better than other people. Pero yung kaalaman na yon ang nagpapakita na ang nasa paligid nila ay makasalanan. So, they do not welcome people to come to the Lord. They do not bring people to the Lord. Kaya nga, pagdating doon, kung naalala niyo yung kahapon, sabi ng Pariseyo, kung tunay na propeta ang Panginoon Jesucristo, malalaman niya kung anong klaseng tao yung babae na lumapit sa kanya. Makasalanan. Okay? Kaya nga nakakalungkot. Sabi nga dito ng Romans chapter 2 verse 24, nagiging katitisuran ang mga Kristiyano sa mga hintil. Na lalapastangan ang pangalan ng Diyos sa mga hintil. Kaya nung malaman ko, ang sabi ng pastor, suntukan tayo, kahit pastor ako, papatulan kita. So, ang daming tao doon, yung kaaway niya hindi nagsasalita. Siya ang salita na salita. At wala naman sinasabi sa reliyon yung maintenance. Pero si pastor, lingkod siya ng Panginoon. So sabi nga natin, contradict yung kanyang sinasabi sa kanyang calling. Hallelujah. And naayos din naman yun, but it put a mark in my Christian life na bakit may mga Kristiyano hindi kumikilos na tunay na Kristiyano. Parang tunay na Kristiyano. Kaya sabi dito, sa halip na pagpapurihan ng Panginoon, nagiging kahiyan sila. Kaya nga mga kapatid, what is Christianity better? We will invite people to accept the Lord. Mas maganda pa ang buhay Kristiyano. Sa kabila ng marami iskandalo sa ministry ngayon, sa malalaking churches, is Christianity better? What if ang iyong pastor ay nagkasala at na-expose, na iskandalo? Hallelujah! Is Christianity better? Ang papalit ba sa kanya ay hindi na magkakamali? Those are questions. Ang sabi doon, sigurado ba kayo ang tinuturo ng pastor niyo tama? Bakit niyo sasabihin sa tao, tanggapin mo si Kristo, dumalo ka sa gawain namin? Mga kapatid, that is the question. Hindi ko sinasabing proud tayo, but the question is, nang maging Kristiyano ka ba, naging mas maganda ang buhay mo? Nang ikaw ay makakilala sa Panginoon, nagliwanag ba ang buhay mo? Hallelujah. Praise God for that. Sabi nga natin, hindi po yung simbahan, hindi po si pastor, kundi si Lord ang tinanggap mo. Si Lord ang napako sa krus. Siya ang namatay sa krus at muling nabuhay. Kaya kapatid, huwag tayong tumingin sa iba. Sapagkat sometimes, may mga tao na nakakatisod. It is normal for them. Hallelujah. Ang iyong pagiging tuli ay mahalaga lamang kung tumutupad ka sa kautusan. Subalit kung lumalabag ka sa kautusan, para ka ring hindi tuli. Sino ang better? Yung nangangaral ng pagsunod kaysa naman sa isa na hindi naniniwala pero sumusunod. Kung ang hindi tuloy ay gumagawa ng ayon sa hinihingi ng kautusan, hindi ba sa ituturing na tuli? Yung tuli na tinutukoy dito ay yung circumcised, ito yung pagiging Hudyo, no? Kaya kayong mga tuli ay hatulan ng mga hindi tuli sapagkat tumutupad sila sa kautusan. Tatapat kayong may kautusan na kasulat ay lumalabag naman dito, which is better.
Next, sapagkat hindi tunay na Hudyo ang isang tao dahil lamang sa Hudyo ang kanyang magulang at dahil sa pagtutuli ng laman. Hindi porke sumasamba ka sa isang gawain ng born again ay Christian ka na talaga. Tatay mo pastor, nanay mo pastor o lingkod ni Lord. So ikaw, Kristiyano ka na. No. Hindi ganun yun. Christianity is personal. Hindi collective. Walang sabit. Hallelujah. Ito ang tunay na Kristiyano. Mga kapatid, ito ang tunay at dapat nating sundan. Romans 2:29, ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago na ang puso't kalooban ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautusang nasusulat. Ang papuri sa kanya hindi mula sa tao, kundi mula sa Diyos. Amen? So, inward change or outward change, ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa labas, kundi sa loob. Nagsisimula sa puso at nakikita sa buhay. Yun ang katotohanan. Sabi nga, never have a double life. Sabi nga na isang preacher, double life. Huwag ka magkaroon ng double life. Pag sa simbahan, holy. Pagdating sa labas, huli. Nahuli. Ano? Ano ibig sabihin? Holy, banal. Sa loob ng church, hindi makabasag pinggan. Kung makasamba, kung makapagtaas ng kamay, praise the Lord. Pero paglabas, ang bibig nagmumura, nangaaway, lapastangan sa magulang. So you see, a double life. Napansin ko kahit nga minsan sa atin sa church lalo na ngayon, ng pandemic, napansin ko kapag nasa simbahan tayo, maayos ang ating pananamit. Tuwan-tuwa ako sa Masbate dahil ang kanilang pananamit lagi pagdalo sa gawain ay para bang formal gathering talaga, as in formal.